Si Jerwin Yanga, itsura na lang, alam ko mandirigma eh. Ah, alam ko. 7 years lang siya sa Kilusan, pero naging vice squad leader siya, naging medical siya. And ang mga lugar na kinilusan niya ay Basay, Santa Rita, Pinabakdaw, Calbiga, Hinabangan, MacArthur at Borongan. At bakit napakadami? Dahil itong bata na to na 29 years old ay warrior. Yung kanilang unit kasi, vertical unit. Ang vertical unit sa NPA, yan yung mga pang bira talaga nila. So Jerwin, yung buhay mo muna nung bata ka pa. Sige po. So, yung ito po, sir. Yung buhay ko po sa nung bata pa ako, isa po yung tatay ko po, yung trabaho lang po, isang mag-uuma, sir. Tapos, yung nanay ko naman din, isang ano lang din rin, isang mag-uuma lang din, sir. Ano ba sabihin ng mag-uuma, Jerwin? Ano? Ano yun, sir? Kung baga, ano pang Tagalog hit? Ano pa yun? Magsasaka ba? Magsasaka. Pero magsasaka pero upland. Upland. May sarili kayong basakan? Wala? Yes po, may sarili po. Okay. Sa Barangay Pilaon po. Tapos, pag kadating ng panahon na nag-aaral na ako, naka-grade 2 lang po ako, sir. Hanggang grade 2 lang po dahil din sa wala kaming pera, walang sapat na ipapaaral sa akin. Yun po yung pinaka-problema kung baga sa buhay namin, sir. Tapos, Gaano ba kahirap ang buhay? Ikwento mo nga, nakakakain ba kayo araw-araw ng 3 beses o gaano kahirap? Nakakakain naman kami sa 3 araw. Sa isang araw, 3 beses kami nakakakain. Pero magkaiba lang, sir, kasi nung una, yung maliit pa ako, 8 years old hanggang 15. Yung mas maraming nakakain namin yung ano lang, yung kamuting kahoy at saka yung mga yun na, yung kamuti, tsaka butig. Hindi bigas. Hindi, nakakakain lang kami ng bigas gabi. Yung importante lang, nasabi ng nanay ko at saka tatay ko, huwag tayong kumain ng bigas. Huwag tayong kumain ng kamuting kahoy pag gabi. Kasi yung sabi nila, wala naman tayong trabaho. Kasi at dito tayo sama-sama sa bahay. Yun ang paggabi talaga yung kinakain namin bigas. Pero pag araw, almusal, tapos tanghalian, ang kinakain namin mga kamuting kahoy. Dahil wala pa kaming pambili. Lalo na kung hindi pa nakukuha yung mga produkto namin para ibenta at pambili din ng bigas, sir. Yun, sir. So ganun yung ano mo. Tapos, pero nagpapaaral naman kayo nung elementary o paano? Yes, sir, nagpaka-aral naman kami, sir, ng elementary. Kasi yung pinupukusan talaga ng ang magulang ko, yung mga magulang ko, sir, yung pinakapanganay namin na kapatid, yun ang pinupukusan nila makatapos. Ganon. Yes, sir. Hanggang grade 6 lang nga, sir, yung natapos dahil wala talagang pampaaral na pera. Yan, sir. Yung panganay nyo? Yes, sir. Hanggang grade 6 lang? Grade 6 lang, sir. Ikaw? Grade 2 lang, sir. Hanggang grade 2 lang. Anong feeling ng isang bata katulad mo noon na alam mo na mahirap ang buhay nyo at hindi mapaaral? Anong feeling ng ganun na isang bata? Mahirap din, sir. Para sa akin, yung feeling ko nung panahon na yon, sobrang hirap. Pero gustong-gusto ko talaga magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Kaso lang, 3 beses ako nag-apply ng trabaho sa construction. Nasa 16, 17, 16, 17 pa lang yung edad ko, hindi ako tinatanggap ng construction. Dahil? Dahil minor de edad pa daw, sir. Yan yun, sir. Saka yun,
dumating yung panahon na nagtrabaho din ako sa buwan-buwanan. Hindi Ano rin yung buwan-buwanan? yung buwan-buwan yung sahod, sir. Oo, oo. Karwas ng kotse, motor, kahit anong sasakyan. Pero dumating din yung panahon, hindi pa ako maabot ng isang buwan. Kinuha ko ng nanay ko, sir, sa Tacloban. Dahil hindi niya, Doon ka nagtrabaho? yes, sir. Hmm. Hindi niya kaya na hiwalay ako sa kanila. Hmm. Yan, sir. Tapos ayun, pagkadating ko sa bahay, nung kinuha ako ng nanay ko, tumulong na lang ako dito sa basakan, sir. Tapos yung pag-uma din, sir. Okay. So yun na. Yes. Ano ka na nun? Kumbaga, kung matipuhan ka na ng recruiting ng NPA, pero pwede na dahil ano ka na. Pwede na, sir. Sige. Yes, sir. Anong nangyari sa'yo? Pagkatapos, sir, nung panahon na yon, nung nagkaroon ako ng edad na 18 hanggang 19, sir. So, tumutulong ako sa tatay ko sa pag-uma, sa basakan. Tapos, dumating rin yung panahon na dumating yung mga militar sa barangay namin. Hmm. At saka, dumating din yung mga NPA sa barangay namin. Kasabayan. Yes, sir. Tapos, nung mga panahon na yon, yung parang na, ano ba yung utak ko na parang na-transfer yung nakilala kong gobyerno because NPA talaga, sir. Paano? Bakit? Paano Kasi- nangyari yun? Kasi, sir, nangyari talaga yun dahil yung barangay namin, sir, interior. Yung barangay namin. Gaano kalayo ba siya? Ano lang, sir, mga 4 kilometers lang, sir. Galing sa highway? Yes, sir. Nilalakad lang yun, sir, galing sa highway. Oo. Tapos, kaya ko kaya ko nakilala yung NPA na yun talagang gobyerno. Kasi pag may mga problema sa barangay, sir, yung gumagawa yung nag-aayos, yung NPA. Sample ng problema? Anong sample? Sample, sir, sa problema ng nagnanakaw, sa rapist, o mga ano-ano pa man dyan, mga nagmamaoy, sir, kung nakakainom. Tapos, anong hindi pagkakaintindihan ng mga mulupyo sa barangay, sir, yung nag-aayos talaga yung NPA. Dahil hindi nararating ng tropa agad, dahil medyo distansya siya Sa inyo? sa amin. Tapos, distansyado yung highway, sir. Yan, sir. So ang NPA ang nakilala mong gobyerno na? Yes, sir. Yung panahon na yun, sir. Tapos, pagkadating ng panahon din na laging pag nawawala ng tropa sa barangay ng sundalo, yung NPA naman yung pumapalit. Ganun ba yan? Pag Yes, dumating yung sundalo, umalis yung sundalo, NPA na agad Yes, sir. Yung panahon na yun, sir. Tapos, nag-organisa yung NPA na yung unang-una ko napuntahan sa organisasyon sa NPA, sir. Kumbaga sa organisasyon ng kabataan, sir. Isinali ako sa organisasyon sa kabataan. Tapos, pagkadating din ng isang taon at saka hanggang plus, na nandyan ako sa kabataan, sir, bali, nirecruit na nila ako. Kung sabi nila, yung panggobyernuhan natin, yung katilingban natin, tapos, yung mga masa, parang inaano ng gobyerno. Hindi, kumbaga, kahit anong sabi mo, hindi naniniwala yung gobyerno. Tapos, tiniupi tayo. Yung mga produkto natin, pag binibili nila, mura. Tapos, pag tayo naman ang bibili sa kanila, mahal na. Mahal na. Yun yung pinakaanong nila, yung propaganda sa akin, sir. Tapos, nagkataon din na pag alis ako ng materialan ko, sir, na yung gagawin ko, gaganti ako. Pero, paano ako makakaganti? Civilian naman ako. Kaya yung napag-isipan ko na akit na lang din ako sa bukid para humawak ng armas para makaganti ako. Pero hindi ka ni-recruit? Ni-recruit ako, sir. Ni-recruit Yes, ka? sir. Ni-recruit pa din ako nila. Kasi pagka isang taon plus ko sa organisasyon sa kabataan, kinuha ko nila sa barangay, sir. Di nung kinuha ko nila sa barangay, papunta sa isang barangay, yung sabi lang nila na mag-aaral ka lang dito hanggang 1 linggo lang.
ilang araw. May dapat kang pag-aralan dito sa loob, Mm. sabi nila. Yung sabi ko naman, sige. Pero hindi pa yung yung nasa isip ko, hindi pa pag full time, sir. Mm. Yung nasa isip ko, gusto kong malaman kung ano yung gusto nilang ipaaral sa akin sa loob. Mm. Pero pagkadating ko dun sa base, ang sabi nila, sir, huwag ka nang umuwi. Sama-sama na tayo dito sa Kilusan. Armado na lahat yung Yes, kasama mo. Armado na, sir. Lahat yun, sir. Pero ako, 3 buwan ako, sir, bago binigyan ng baril. Hindi pa ako pinadala nila, sir. Okay. So nagsimula ang buhay mandirigma mo. Yes, sir. Anong unang beses, tutubig muna at medyo Yes, sir. 2016, 4 na beses siya napalaban eh. So anong taon yon? 2015? 2015 yan, sir. 2016, ito na. Yes, sir. Okay nga. Unang bakbakan. Pagkadating, sir, sa 2016, naka-area kami, nasa RGU ako nun, sir, sa Region Guerrilla Unit. Ako lang talaga yung baguhan sa RGU dahil hindi yan, yung RGU talaga hindi rumi-recruit ng direkta. Yung nire-recruit nila, yung mga galing sa Frente Guerrilla Unit at saka sa mga galing sa Centro de Gravidad o SDG, sir, na unit. Kasi ito talaga yung Kasi- pandigma nyo. Ito Yes, yung, sir. kumbaga sa manok, ito yung Texas nyo. Yes, sir. At saka, dyan na daw yung may mga experience. Hmm. Pero ako, nirecruit talaga ako nila ng direkta na hindi pa ako nagdaan sa Prente o di pa ako nagdaan din sa SDG, sa Centro de Gravidad, sir. Dahil, Dahil nahasa na daw ako dito pa lang sa organisasyon sa kabataan sa barangay. Kaya yon, yung panahon na yon, direkta kami naka-area ng Hinabangan, sir, tapos Calbiga. Yung area namin, Tabay, Kabang, at saka Concord, hanggang dito sa Buluan, sir. Yun ang area namin. Nagkataon na yung panahon na yon, nagbase kami sa Barangay Buluan, Calbiga, sir. 87 IB, sir, yung nakabase dito sa Tripark, sir, sa Calbiga. Yung ginagawa naman namin dyan, nag-organisa sa masa para gumawa kami ng mga kontak, gumawa kami ng organisasyon, paano natin yung dalang issue namin, paano tayo lalaban na ganito yung ginagawa ng gobyerno sa atin. Nagkataon na nagkaroon ng kontak din yung sundalo sa Barangay Buluan. Hindi, ayun. Pagkadating ng alas 5, sir, sa umaga, nakarinig kami ng putok 4 na beses. Pak, pak, pak. Ang sabi naman ng commander namin, may nagkalabit na naman ng baril. Kumakain ako nung panahon na yun, sir, sa kitchen dahil umaga. pero kampo kayo, Yes, sir, nakakampo. nakakampo kami. Ano kami lahat yun, sir? 28. Tapos yung nakasagupan namin na sundalo, sir, 16. 16. Yes, sir. Mm. Nung nagkaputukan na talaga, wala pa. Ano lang eh, isang experience ko pa lang, sir, eh. Hindi ko nalaman yung pagkalabit ng baril, paano kalabitin. Takot ako kumbaga magpaputok. Tapos, hindi ko alam saan ako pupunta. Buti na lang nandyan yung team leader ko na hinawakan niya ako, dito ka pumunta. Kasi yung naisip ko talaga nun, unang-una naisip ko tumakbo, sir. Dahil, Ganon ba? yes, sir, kasi takot talaga ako sa putok. Yung mga, lalo na nung naririnig ko yung sigaw ng tropa, yung sundalo. Nung naririnig ko yung sigaw na maneuver, mas lalo akong natatakot. Nung dumating yung squad leader namin, ang sabi niya, huwag kang magpapatakot, magpaputok ka. Pero huwag mong sa kasamahan natin. Doon mo itutok sa kalaban. Nung nakaputok ako ng 2 beses, sir, parang ko yung amoy pulbura. Parang nag-iba yung isip ko na ganito pala yung labanan. Ang pangit pala ng ganito. Pangit. Parang Dahil, sabi ko, pangit pala ng ganito. bakit? Dahil
Putok pa lang, takot na ako lalo. Kung baga, lalo na yung naririnig ko ang tropa na yung sigaw nila, maneuver, tapos putok. Yun ang na kinatatakot ko. Tapos yung natamaan pa yung isa namin, yung babae dito, sa may baywang sir. Doon na rin ako na, medyo parang gusto ko gumanti. Parang nakita ko na yung tropa namin na mahirap na makalakad, tapos yung dugo. Yung dugo, marami na. Hindi, ayun na. Pagka sabi ng, sabi ng squad leader, sige, gumanti ka naman. Ayun, gumanti na ako. Nung na ako ng perburan, yung usok sir siya galing sa bala. Ang sabi ng sige, hingutin mo. Kumbaga, hingutin yung usok sir. Tapos mag-isip ka ng mabuti. Huwag kang magpapaano. Kumbaga, huwag kang mabibigla. Sabi niya, ito nga, kalma lang. Tapos hinga ka ng malalim. Ginawa ko talaga yun, sir. Nung nagawa ko na yun, parang nakaisip din ako nga, ganito pala yung diskarte sa labanan. Kung masyado kang natatakot, madali kang mamatay. Pag masyado ka ring, kung baga matapang, madali ring mamatay. Yun ang may sinasabi ng yung team leader ko. Tapos, hindi ko talaga yung tinigilan. Hanggang dyan na talaga, sir, nagkasagupot isang oras, sir, yung tagal ng putukan, sir. Pero nakuha mo yung mo doon. Nakuha mo yung tapang ng waray doon. Yes, sir, parang na-experience ko na talaga, sir, na yung labanan talaga ng MP at saka sundalo, talagang hindi lang parang mga lasing, sir. Kasi labanan talaga yun ng mga kompleto yung utak, sir, kasi hindi lasing. Ano yung sabihin? Hindi yung nagtatagaan dyan na lasing. Yes, sir. Ano ba ang gyera sa'yo noon, mga panahon na gano'n? Unang salpak mo yan. Kaya nga, sir, yung panahon na yun, doon ko talaga na-realize, sir, na yung labanan na yun, talagang mag-ingat yung dapat mag-ingat. Dahil hindi kami nakasyabo, yung tropa hindi nakasyabo, tapos hindi kami mga lasing, kumpleto talaga yung utak. Patibayan na lang, sir, at saka paanuhan ng utak kung sinong mas madiskarte, siya yung buhay, sir. Doon ko na-realize, sir, na malalim-lalim itong mga birada mo, brother. Totoo talaga, di ba? Yes, sir. Totoo yun talaga, sir. Na yun, nagustuhan mo na yung buhay ganon. Yes, sir. Kasi pagkatapos ng raid na yun, sir, nagkaroon din kami ng usap-usap, sir, na parang pinataas nila yung moral ko. Inano nila ako na, sige, huwag kang matatakot dahil yung pinaglalaban natin, yung masa. Isipin lang natin yung masa, inaapi sila, tayo yung tagapagligtas nila. Yun ang inano nila, sinasabi nila sa akin. Pero yung panahon na yun, parang proud ako sa sarili ko dahil yung sinasabi nila na tayo yung tagapagligtas nila, parang, kung baga, sa waray, sir, hambog na ako. Ganon? Naniwala ka na ganon talaga kayo? Yes, sir. Naniwala talaga ako. Naniwala ka kaya naging parang na tagapagtanggol na talaga, sir, sa mga tao. Yun ang nasa isip ko, sir. Ang sabi nga rin ng isa, tayo yung organisasyon na tama. Kung ano yung pagkukulang ng masa, tayo yung nagpupuno. Kung ano naman pagkakamali nila, kung ano yung baluktot nila na ginagawa, tayo magtutuwid, sabi nila. Ako, naniniwala ako ng panahon na yon, sir. Kasi nung unang pag full time ko, sir, wala akong kaalam-alam eh. Doon ko na lang nalaman yung mga paano magtrabaho, ano yung kumbaga pinaka-importante na ipinaglalaban ng MPA. Yun, sir, doon ko na lang nalaman sa loob na ganyan. doon sa unang encounter mo, agad-agad mong pumasok sa utak mo yung ganon? Hindi pa, sir. Kung sa paano makilaban, sir, nakuha ko talaga dun sa unang encounter. Kung paano, Bakit ganon? Bakit mo na bakit yung biglang ganon lang na, hindi, may mga dugong kasing ganyan, may mga ganon kasi na Yes, sir. tao katulad mo. kasi hindi ko naman malalaman kung hindi dahil sa team leader ko at saka squad leader. Kasi nung nagpuputukan na, sir, hindi rin yung squad leader ko tumitigil sa kakasalita na huwag kang matakot. Parang yung habang nagpuputukan, siya din yung nagpapropaganda sa akin na
Hindi ako matakot ba? Kasi yung nasa isip nila, pagkatapos ng putukan, sigurado uuwi ako. Kasi ako yung pinakabaguhan sa unit na yun, sir. Nung habang nagpuputukan, siya naman, salita ng salita sa akin para yung moral ko tumaas. Huwag kang mag-alala, hindi kita iwanan, hindi ka namin iiwanan. Sige lang, sabi niya. Nung nakikita ko na yung babae na natamaan na, tulong-tulungan nila, tulong-tulong sila magbuhat ng ganyan. Talagang hindi talaga iniiwanan, mga ganyan. Na doon mo nakita rin, Yes, sir. anong nakita mo doon? Anong kwan mo doon? Nagalit ka? Naging emotional ka? Dalawa, sir, eh. Na nagkaroon ako ng takot, nagkaroon din ako, sir, ng emosyon. Nung nakita ko na yung kasamahan ko na naduduguan na tapos mahirap makalakad, tumatak din sa akin, sir, na maging matapang kasi gaganti tayo. Pero sa kabila naman dyan, sir, nandito sa akin yung takot dahil yung nasa isip ko rin, sir, na paano pag ako yung matamaan? Paano yung pamilya ko? Paano yung mama ko, kapatid ko, tatay ko, ganyan, sir. Parang nagsusumpaki yung dalawang, sir, parang negative positive na saan ba ko susunod dito. Pero kumbaga, pero dahil sa baril yung dala ko, yun, sir. Pag hindi ako lumaban, ako yung papatayin. Yun na talaga yung pinakalumandaw sa akin, sir. Isip, sir. Yan ang unang episode Yes, sir. ni Jerwin Yanga.